This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our program, mga ka-Family Matters. Panibagong araw na naman po para sa kwentuhang pamilya. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Makakasama niyo kami sa loob ng isang oras. O, kamusta, Lola Zen? Kamusta Eto. ang nakaraang linggo mo? Ayos lang naman. Kahit sobrang init, kailangan kumilos. Kailangan gawin yung mga dapat gawin. Tamang-tama nga yung natin, yung naging paksa natin last week, dahil sa sobrang init, ano dapat ang gawin? Yung ating Yes. mga mga palamig Presko, recipes. Oo, yung ginagawa mong lemon and cucumber, talagang nagagamit yun. Presko ang katawan, payapa ang isipan. Correct. Diba? Yes. Presko ang pakiramdam mo, payapa yung feeling mo. Diba? Oo. Presko pa ang katawan, ha? Tama ka, presko talaga. Tapos payapa ang isipan. Ang pag-uusapan natin po ngayong umaga ay ang paksang tungkol sa integridad, ang kayamanang higit sa ginto. At tayo po ay ating bibigyang diin ang paghahanda para sa pasukan at pagtuturo ng tamang values sa ating mga anak at apo. Umpisa na natin. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Simulan na natin ang ating topic. Okay, sige. Umpisa na natin ang ating talakayan. Ano ang unang punto, Lola Zen? Ang unang punto natin ay ang diploma ng karanasan sa paggawa. At ang ating ano ang ating verse? Ang ating verse ay nasa Kawikaan 13:22. Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng pamana sa mga anak ng kanyang mga anak. Kawikaan 13:22. Sa ating mga senior citizen, ang integridad ay pagsasabuhay ng tama kahit walang nakakakita. Yan. Kasi tayo bilang mga nakakatanda, tayo ang tinatawag na buhay na aklat ng ating mga pamilya. Ang ating mga anak at apo ay nanonood kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, at humawak sa ating salita. Kaya pag sinabi nating sa ating mga anak at apo na, oo, at ginagawa natin kung ano ang ating sinasabi, tinuturuan natin sila na ang isang tao ay dapat na pagkakatiwalaan. Kumbaga may isang salita, pag sinabi, ginagawa. Hindi naman natin kailangan maging perpekto, pero ang mahalaga ay maging totoo tayo sa ating sarili at sa ating pamilya.
na ipapakita natin yan sa pamagitan ng School of Life Wisdom. Sa dami ng ating mga karanasan, marami talagang matututunang aral ang ating mga anak at apo. Kaya tandaan natin, maging modelo tayo ng katapatan sa anuman ang ating ginagawa, lalo na sa paghawak ng pera. No, Lola Sen? No. Pag saving, pagtitipid at pag-iimpok. Oo. Diba? Yes. Kahit gaano kaliit, kailangan matuto tayong mag-impok, kumbaga. Kung ano lang hindi naman kasi kailangan malaki talaga. Yung kaya natin na mag-impok ng pera. 'Di ba, Lola Sen, maraming senior ang humahawak ng pensyon, 'di ba? Oh. Ikaw, may pension ka na ba? Pagtitipid, Oo. diba? Mm. Meron. Ako din may pension eh. 2 na ang pension ko eh. Oo, talaga ha. Kasi 2 yung pension natin, di ba? GSIS at saka SSS. Personal pension natin at saka yung sa mister natin. Okay. Diba? Oo, got it. Oo, tama. Oo. Ang integridad dito sa pagiging malinaw at tapat kung para saan ang pera at kung ano ang sapat. Ikaw, Lola Sen, pag ang mga anak mo humihingi ng pera, kahit magkano, ibinibigay mo ba kaagad? Alin? Alin ang binibigay? Pag humingi ng pera si Dang o si JC, binibigay mo ba kaagad? Kung po namin sa nila, hindi nila. Kung hindi importante at hindi naman kailangan ibigay, ipapaliwanag mo na hindi pwede. O pwede silang maghintay kung kailan nararapat na ibigay ang mga hinihingi nila. Tama ganun ka yun. dyan. Hindi yung tatanungin mo rin, saan mo ba yun? Para saan ba yun? Tatanungin mo kung saan nila gagamitin yung pera para maging maayos yung usapan ninyo at alam mo kung saan mapupunta yung ibibigay mo sa anak mo. Diba? Oo, totoo ganun yun. yun. Hindi namamapahing yung pera. Ito, hindi na, wala man lang katanong-tanong, bakit? Di ba ang number 1, bakit? Para saan? Di ba? Ganun ang agad-agad na tanong ng nanay. Yes. Oo. Bakit? Para saan? Di ba? Ganun ang natin, hindi yung ibibigay agad. Walang tanong-tanong kung saan gagamitin ng anak mo yung perang hinihingi sa'yo. Dapat magtatanong ka. Oo. Diba? Correct yan. Ako yan ang una ko talagang tinatanong. Para saan para saan yung perang hinihingi mo? Pag ang mga apo ko nagsasabing, Lola, pwede maghingi ako ng pera? Gano'n, no? Kasi nga, kailangan maging malinaw tayo at tapat pagdating sa pananalapi. Kung para saan ang pera at kung ano ang sapat. Ako minsan sinasabi ko, minsan ganito pa ang diskarte ng apo ko, Lola Sen. Lola, may pera ka? Ay sinasagot ko, meron. Meron. Pero yung perang meron ako ay naka-budget 'yon. Bakit mo na itanong? Kasi gusto ko maghingi ng pera. Mahihingin po sana akong pera sa'yo. Sabi ko, bakit? Para saan? Tulad ng sabi mo, tinanong ko, bakit? Para saan ang pera? Kasi mahalaga yon. Mahalaga talagang maging tapat tayo at malinaw pagdating sa pera. Kasi kapag nakikita ng ating mga apo na hindi tayo nagtatago o nanloloko kahit sa maliliit na bagay. Nagiging sila, Lola Sen, natututo silang maging responsable pagdating sa pera.
Mm. Kasi nga minsan pagdating sa pera, yung bang nagtatago na nagsisinungaling. Oh. Ako sinasabi ko talaga ang totoo. Ito lang ang pera ko, pwede kong bawasan para sa hinihiling mo, kung mahalaga yan. Pero ang pera natin sapat lang, budgeted, kumbaga. Kaya mainam talaga na malinaw at tapat tayo pagdating sa pananalapi. Kasi nasa Bible yan, yung integrity. Sabi niya, from the Bible, ay tuturuan natin ang ating mga apo na showing honesty. Sabi nga, honesty is better than riches. Oh, correct. Yes, Yung oo. diba? Kung may pera ka nga, mayroon ka nga kayamanan, pero hindi ka naman honest. Tapos yung perang hindi galing sa mabuting pinagkitaan. Oo. Hindi yung maganda. Correct. Oo. Hindi ayon Oo. sa Yes. integridad natin sa buhay. Oo, dapat yan ang integridad sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dapat talaga yan tinuturo natin sa ating mga anak. Oo. Honesty. Oo. Policy. Totoo yan. Lagi Totoo. natin naririnig yan. Oo, correct ka dyan, Lola Sen. Honesty is the best policy. Oh, sabi nga ba? Okay. Ano ang ating ikalawang punto, Lola Sen? Dalawang punto natin, unconditional pride, ang lakas ng suporta. Ang ating key verse ay nasa Kawikaan 17:6. Ang mga ako ay korona ng matatanda. Yan. Kawikaan 6. Di ba ngayon, malapit nang matapos ang buwan ng Mayo, pasukan na naman. Kaya nga. no? Ano ang dapat natin gawin, Lola Sen, bago mag-enroll ang ating mga anak at apo? Oh? Ano ang dapat nating ibigay sa kanila? Bigyan sila ng blessing moment. Sabihing proud ka sa kanila, hindi lang dahil sa talino, kundi dahil sa kanilang mabuting puso. Oh, totoo yan. Talagang totoo yan. Dapat sabihin natin, manggaling talaga sa ating bibig, na talagang proud na proud tayo sa ating mga anak at apo. Hindi dapat yan sinasabi natin mula sa ating puso. Kailangan din, pag magsasalita tayo sa kanila, lahat ay katotohanan. Pero, may pagmamahal. Kasi minsan, yung katotohanan masakit. Pero pag sinabi mo yun na may pagmamahal, tanggap ng ating mga anak at apo. Kasi, ang pagiging matapat, ay hindi nangangahulugang pagsasabi ng masakit, no? Ng mga masasakit na salita. Bilang lolo at lola, tayo ang may tamang panahon at tono para ituwid ang ating mga apo. Kaya minsan, hindi man maiiwasan, nagkakamali ang ating mga apo. Di ba? Imbis na sabihin natin, ano bang una nating sinasabi pag nagkakamali ang ating apo? Hoy, mali ang ginawa mo. Di ba? Kaya, sa halip na mali ang ginawa mo, na sabihin natin, dapat ganito, mas magandang pakinggan Anak, sa karanasan ko, mas mabuti kung ganito ang gagawin mo. Di ba? Kaysa sabi mong mali ka, no? Doon pumapasok ang integridad na may pagmamalasakit. Yan. Dapat kasi yan, pag itinutuwid natin ang ating mga apo, dapat yan may halong pagmamalasakit. Kasi di ba, Lola Sen, pag nararamdaman mo may malasakit ang tao, pag binibigyang payo ka, hindi ka nasasaktan, di ba? Kasi alam mo, para sa kabutihan mo yun
Kaya isa pa ring bagay na dapat nating tandaan sa pagbibigay ng mga blessing moments sa ating mga apo, no? Yung mga pagbibigay ng mga iba't ibang salitang nakapagpapasaya ng mga puso sa ating mga apo. Dapat din nating tandaang mga lolo't lola na ito pilitin natin na maging halimbawa ng paggalang at pagpapakumbaba sa ating mga tahanan. Kasi Lola Sen, di ba ganito nasa isip natin, dahil tayo ang nakakatanda, inaakala ng lahat na tayo dapat ang laging nasusunod. Di ba? Yan ang nila. Pag sinabi ni lolo't lola, dapat masusunod. Pero, ang tunay na integridad ay ang pagiging marunong makinig at magpatawad. Listening. Yes, oo. Lola Sen, dyan ako sa'yo. Congratulations. Ano ka talaga, may listening, heart. Kung may hindi pagkakaunawaan sa anak o apo, ang paghingi ng paumanhin at pagpapaliwanag ng mahinahon. Lagi namin sinasabi yan, mahinahong pagsasalita ay mas malakas ang pagdating sa aral kaysa pagsigaw. No. Ipinapakita natin, mga lolo't lola, na ang respeto ay napakahalaga anuman ang edad ng ating anak at apo. Kasi nga, kalimitan, Lola Sen, nangyayari kasi sa atin. Di ba sinabi ko? Ganun, no? Kasi nga, di ba itong dapat, rin tayo? With open mind. Kailangan marunong tayong makinig. Merong gusto sabihin ng ating mga apo, gusto magpaliwanag, bigyan natin ng panahong tayo ay makinig. Di ba? Na, minsan Lola Sen, siguro ikaw, ilang beses mo na naranasan na may pinagagawa ka, tapos hindi mo na nagawa, pero pag tinanong mo, meron silang paliwanag, di ba? Ngayon kasi, marami sa ating mga nanay at tatay, lolo't lola, pag hindi nasusunod kaagad ang kanilang sinasabi, nagagalit ka agad. Oo. Mamaktol. Kaya nga totoo yan na Bata. paano ninyo i-handle yung ganon pag nagmamaktol, di ba? Dapat bigyan nyo ng pagkakataon na magpaliwanag. Sige, bakit? Ano pa? Sige, paliwanag mo nga, bakit hindi mo nagawa? Bakit ganito ang nangyari? Ganyan. Ipaliwanag. At dapat naman tayo makinig din. Okay? And in gratitude. Kailangan natin with gratitude. Ay, okay. Sige, mas maganda nga yan. Sige, apo. Ipagpatuloy mo lang yan. Ganun ba? Maganda Very talaga. good. Diba? Maganda talaga yan. Yung ganyan, Lola Sen, na babanggitin natin. Papatuloy natin yung kanyang ginawa. Minsan kasi mas magagaling pa nga sila sa mga technology kaysa sa atin . Correct ka. Diba? Correct ka dyan. Tama na yung ginagawa natin, pero meron pa mas akala kasi natin bata sa atin, mas magaling na tayo. Pero makita natin na mas magagaling pa nga sila kaysa sa atin. Lalo na sa mga modern technology, sa paggamit ng mga gadget, mas magagaling pa nga sila. So, dapat i-appreciate natin yon at sige apo, turuan mo nga ako niyan para sa susunod ako na lang ang gagawa. Ako ganyan din ang gagawin ko. Totoo yan. Yung kayo magkakasundo tuloy ng apo mo. Interesado si Lola sa ginagawa ko. Di ba? At saka makikita sa sinabi mo, Lola Sen, na tayo open. Open ba tayo? Bukas ang ating pangunawa. Dapat meron tayong teachable spirit. Ay, correct ka dyan. Yan ang tamang salita. Teachable spirit talaga tayo. Yung bang
kasi sasabihin natin, bakit akala ba natin tayo, ang ating mga apo lang ang may natututunan sa atin? Meron din tayong natututunan sa kanila. Yes. Recently nga, bago lang Lola Sen, meron akong gustong bili na appliance. Tapos nabanggit ko yun sa apo ko, sabi ko, nag-iipon ako ngayon kasi may gusto akong bilhin. Tapos sabi niya, gusto kong bumili ng ng bagong higaan. Tapos sabi niya sa akin, magkano ang budget mo? So sinabi ko ang budget ko. Alam mo, sabi niya, huwag ka munang bumili. Magtingin ka dun sa Shopee muna. Tingnan mo muna kasi mura lang, mura. Tapos sabi ko, baka mamaya peke. Tingnan mo, ganito ang gawin mo bago ka bumili. Tingnan mo yung mga comments. Ako kasi hindi ko binabasa. Tsaka hindi naman kasi ako nag-order dyan sa Shopee na yan. Tapos sabi niya, tuturuan kita. Sabi niya gano'n, i-download mo ang Shopee. Ganyan. Okay, at saka Lazada. Sabi ko. Tapos, pumili ka doon. Ang dami ngayong mga bagong beds. Meron pang sabi niya pa, may maganda doon na sofa bed, magugustuhan mo. Tapos sabi ko, baka naman mahal. Hindi nga mura nga. Tapos sabi niya pa, paano ako makakasigurado na makakarating yun sa akin, hindi ako lolokohin? Sagot niya, di basahin mo yung comments doon. Kung maganda ang mga comments, umorder ka. Kasi makikita mo naman sa comments, mantakin mo, hindi ko yan hindi ako mahilig magbasa ng comments kasi. Tinan mo, di may natututunan tayo. Hindi lang tayo ang nagtuturo, maging sila ay may natututunan tayo sa kanila. Lola Zen, mag-break muna po tayo at magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Pamilya tayo.
ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita sa mga pangako mo sa akin sa aking pagtanda. Ang pagsama mo sa akin araw-araw ay tandaan ako'y marami pang magagawa hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Marlene. Ako po naman, si Lola Seni. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina, sa mga bago lang nagbukas ng kanilang mga radyo, ang ating pong paksa sa umagang ito ay integridad, ang kayamanang higit sa ginto. Lola Sen, pakibanggit uli ang mga puntong ating tinalakay kanina. Ang unang punto ay ang diploma ng
ng karanasan sa paggawa. Ang ikalawang punto, unconditional pride, ang lakas ng suporta. Okay. Dumako naman tayo ngayon sa ikatlong punto, Lola Sen. Anong ating ikatlong punto? Ang ikatlong punto natin, maging asin ng komunidad. Ang ating key verse ay nasa Mateo 5:13. Kayo ang asin ng lupa. Mateo 5:13. Oo. Di ba nung nabanggit natin noon sa ating mga nakaraang talakayan, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin sa mundo, di ba? Okay. Paano natin magagawa, Lola Sen? Maging modelo sa pagsunod sa batas at paggalang sa kapwa. Ang iyong integridad ang pinakamalaking puhunan ng iyong mga apo para magtagumpay. Mahalaga talaga yan. Kaya nga, di ba, nabanggit ko kanina, tayo? Tayo ang buhay na aklat na binabasa ng ating mga anak at apo. Kaya, dapat nga tayo, yun nga, sinasabi na, ang pagmomodelo ay hindi madali, Lola Sen. Ang magmodelo ng damit, madali. Pero magmodelo ng buhay, sa pamamagitan ng ating pananalita, sa ating paggawa, sa ating pakikitungo, yan, madaling makita ng ating mga anak at apo. Kaya, dapat tayo maging matatag na halimbawa ng isang Kristiyanong mayroong integridad. Yan. Mahalaga ang kasi tayo mga lolo't lola, hindi natin kailangan ng malalaking mga salita o kayamanan para mag-iwan ng pamana, di ba, Lola Sen? Wala tayong hindi yun ang mahalaga. Ang pamumuhay ng may integridad, ang pagiging tapat, magalang at totoo. Yan po ang mga pinakamagandang pamana na maipapasa natin sa ating mga anak at apo. Kaya sa bawat araw, piliin po nating gumawa ng tama. Pilitin po nating maging ilaw tayo at asin sa loob ng ating mga tahanan. Meron nga tayong napag-aralan dati, yung LIFE, yung acronyms, LIFE, L-I-F-E, sabi yung LIFE is love. Tapos yung I, integrity. Ay, correct. Yung F, faith. Faith. Tapos yung E, engagement. Yes. So yung engagement ay ang aktibong pakikilahok. Kasama ito dito mag-asin ng komunidad. Diba? Oo. So asin ng komunidad, ay meron ka dapat bahagi sa pakikilahok sa ating komunidad. At sa pakikilahok natin ito, makikita sa atin ng ating mga anak at mga apo kung paano tayo kaaktibo. Diba? Sa pakikilahok na yun. Yes, oo. Diba? Tapos, ngayon, dyan sa sinasabi mong engagement, kailangan, ang mahalaga talaga dito, Lola Sen, tanggapin natin ang pagbabago ng may bait, no? Kasi tayo, kumbaga, ang mundo na ngayon natin ay punong-puno na ng teknolohiya. Kaya dapat tayo open, open tayo sa mga pagbabago. Mabilis magbago ngayon ang panahon, no? Kung mapapansin mo. Ang integridad
ay hindi pagkapit sa luma ng pilit. Yung bang sinasabi, nung unang panahon, di ba? Kami noon. Noon dapat, yun ang iwasan natin. Huwag na Oo. tayo magsabi, kami noon, ganito, gano'n. Oo. Ano lang ang baon namin, pero napagkakasya namin. Yung mga Oo. gano'n na, parang inaano mo pa yung mga bata na matuto sila. Ay, pwede naman pala yung gano'n eh. Imbis na magkaroon sila ng sariling kaisipan na, kailangan, yung mangarap ba? Oo, Magplano. Higit pa dun sa yung naranasan ni Lola, ni Nanay, na hindi nila naranasan. Di ba, ang dami ngayon na mga in-interview ng mga kabataan, bakit ka sumali sa mga contest na ganito? Para po mahango namin sa hirap ang aming mga magulang, ang aking nanay at tatay. Makatulong sa Kasi nakita pamilya. Oo. Nakita ko yung hirap nila, kung paano kami pinalaki, kung paano kami pinag-aral. So, kaya ako nag-aaral maigi at magkaroon ng trabaho para maibalik ko, yung mabago ko ang naranasan ng nanay ko na hirap ay maging masagana naman sa panahon na ako naman ang naghahanap buhay. Correct. Di ba? Oo. Yun, na sa isang apo o sa isang anak na nangangarap dahil doon sa naranasan mong kahirapan nung kabataan mo, sa kanilang pagpapalaki. 'Di ba? Ayun ang mga bagay na dapat natin na na maging asin tayo, na hindi tayo maging pabigat sa kanila sa mga plano nila. Correct. Diba? Oo, tama 'yan. Tulad ng nabanggit ko, ang integridad ay hindi pagkapit sa luma ng pilit, kundi pag-a-adjust ng hindi sinisira ang mga prinsipyo. Kapag nakikita ng pamilya na bukas tayo mga lolo't lola, sa pakikinig, pero matatag sa tama, dapat manatili tayong matatag sa tama, nagkakaroon ng tiwala at pagkakaisa ang bawat miyembro ng pamilya sa loob ng bahay. Kumbaga, tanggapin natin ang mga bagong kaisipan na meron ngayon sa henerasyon na ito. Marami naman ang magaganda, di ba? Tayo mga lolo at lola, huwag natin namang iba kasi yung panahon natin sa panahon nila ngayon. Ibang-iba talaga. Kaya dapat marunong tayong mag-adjust. Yan. Pero hindi naman ibig sabihin sa pag-adjust natin, yung mali, gagawin mong tama. Ay, hindi ganun. Manatili tayong tapat pagdating sa tama. Tapat at matatag. At yan, pag ginawa natin yan, magiging, magkakaroon ng matiwasay na pagsasama ng bawat miyembro sa pamilya. Anong isang magandang dapat nilang gawin ngayong linggo na to para ma-apply yan, Lola Sen? Ano ang dapat gawin? Isulat ang isang life tip o payo sa isang pirasong papel at ibigay ito sa iyong apo bilang gabay niya sa darating na school year. Yan. Ilan ba dito sa ating mga lolo't lola ang nagbibigay ng sumusulat sa kanyang apo? At kaya pati sa anak, ilan? Ngayon, kung hindi nyo yan nagagawa, nasubukan nyo ngayon. Kasi, siyempre, kilala man natin ang ating mga anak at mga apo. Alam natin. Meron ako ditong na Ate Marlene, tungkol sa buhay ng isang yung senior citizen. Sabi, senior are not just retired from life. Hindi na tayo dapat na-retired. Makita ng mga apo natin na nagpapatuloy tayo sa buhay. Tapos, they are called to be actively engaged in sharing the Word of God, using Bible as our guide. Diba? Amen. Yes. Word of God sa ating mga apo. Tapos, grandparents
shouldn't be silent members of the home. They are the best storytellers. Di ba? Oo. Di ba? Dapat maging tayo, best storytellers ng mga anak natin at apo natin. At yung mga sa anak natin at maipasa rin nila sa apo natin pagdating ng araw na mawawala tayo. Tapos engage your grandchildren by telling Bible story and why it matters to you. At isuggest mo rin, makinig kayo sa 1116 DXAS radio. Di ba? Oo. Makinig kayo ng mga programa ng DXAS na tungkol sa spiritual na buhay. Correct. Sa di ba? Lalo na Family Matters from Monday to Saturday. Sa pagising pa lang sa umaga, yung hardin ng panalangin, makita nila yung kahalagahan ng spiritual life natin. Di ba? Okay. Na makita nila, pagising pa lang ni Lola, nagbukas na yung hardin ng panalangin. Di ba? Yes, oo. Totoo yan. Sa- Oo. Kung nila, kung yung ginagawa mo sa araw-araw, ngayon, ang ko. At saka Lola Sen, talagang magaling tayo na storytellers. Kasi ang ating kwento ay nangyari sa tunay na buhay. Kaya yun ang nakakaganda doon. Pag ikinuwento natin yun, tapos hindi yun haka-haka, hindi lang yung gawa-gawa, hindi lang yung kathang-isip, talagang nangyari. Kaya nga nakukuha natin ang atensyon ng ating mga apo kasi talagang nangyari at si Lola at si Lolo ang mga bida. Talaga, Lolo? Talaga? Nakapunta ka na pala doon? Ganyan ba? Mas nagiging interesado sila dahil yung ating mga kwento ay punong-puno ng katotohanan at punong-puno din ng aral. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga lolo at lola, lagi po nating tandaan na tayo po ay mamuhay ng may integridad habang kasama po natin ang ating mga anak at pamilya. Kaya nga po, ang integridad ay napakahalaga na isabuhay ng tama kahit walang nakakakita. Kasi, hindi nakikita ng tao, pero meron po tayong Diyos na nakakakita sa atin. Kaya nga sa lahat ng panahon, dapat po tayo tumayo at gumawa ng tama. Lola Sen. Nanalangin tayo. Sige, Lola Sen. Sabi sa awit, 23, si Yahweh ang ating pastol, hindi kami magkukulang. Pinapahimlay mo kami sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aming kalakasan at pinapatnubayan mo sa tamang daan upang parangalan ang iyong pangalan. Tumaan man kami sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming dapat ng katakutan, pagkat ikaw aming kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aming gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo kami ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban. Sa aming ulo, langis ay ibinubuhos sa aming saro. Pagpapalay lubos-lubos. Kabuti at pag-ibig mo sa amin di magkukulang. Siyang aming makakasama habang kami nabubuhay at magpakailanman sa buhay ni Yahweh mananahan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa iyong walang hanggang pag-ibig at kabutihan. Nais po namin makilala ka pa mas mahalin at makalapit sa iyo araw-araw. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang. Turuan mo kami makinig sa iyong tinig at maging bukas aming puso sa iyong kalooban. Palakasin mo
kung ano ang aming pananampalataya. Alisin po ninyo ang anumang hadlang na pumipigil sa aming pananalangin at maging sensitibo sa iyong presensya sa aming buhay. Patuloy namin dinadalangin ang mga may karamdaman at mga kagalingan sa mga galing sa operasyon. Financial provision sa mga nangangailangan, pambayad sa ospital at sa kanilang mga gamot na kailangan. Binabalik po namin ang lahat ng ito sa pangalan. Lahat ng papuri at pasasalamat at tatangi lamang sa imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Mga birthday celebrants, Amen. magpapatiin ka. Ikaw muna. Ikaw. Meron ka? Yung aking ano to? Pamangkin ba to? Mm-mm. Pamangkin, si Cornelio Adagaw, May 27. Hindi mo ako babatiin. May 27, ama ito, Mark Dave Asilum at Mark Anthony Asilum. Rian, apo ko na ito, Rian Aris, May 31. June 4, advance birthday, Training Samia. Wow. Hindi mo ako babatiin. Happy anniversary, Lola Sen. Happy wedding anniversary yan. Ni Lola Sen ngayon. Oo. 40 years na. Imagine mo, no? Nakita mo yung edad ni Lloyda. Ha? Kaedad ni Lloyda. 47 na si Lloyda sa November. 48 years. Imagine mo, no? Oo. Talagang, Golden na pala kami kung buhay ang asawa ko, no? Oo. Naabutan nyo sana eh. Walang mag-golden years. Ay, thank you, Lord. Sa kalusugan at kalakasan. Lola Sen, Ah, laging nabanggit sa akin sa church na, bakit lahat ng binabati mo puro mga babae? Bakit wala bang lolo doon? Hindi mo nababati. Kaya ngayon, babawi ako ngayon, Lola Sen. Mahaba-haba ang aking listahan ngayon. Happy listening po kay Andy Dagoy, Roger Dampios, Fred Ruizol, Charlie Rondubio, Pastor DJ Velasco, Jessie Setit, at ang aking kumare na lagi, ito, babae ito, yung kumare ko, si Jane Taop Fernandez. Happy listening sa inyong lahat. Yan, nabati ko na kayo, ha? Aris Clan, Estrada Clan, Saek, Men and Women. Kilala nyo na ang inyong mga sarili. Go. Meron ka pang ibang mga kapatid mo, mga Ako nais kong batiin ang mga pamilya ko dyan sa Mati City, Davao Oriental, Eleuteria Alejandrino, Malu Acera, Mel Frances Belia, sina Jack Mauyag Acera, si Nico Angelo Acera. Hello from Zamboanga City. Wala ka ng ibang babatiin? Wala na nakalimutan, ha? Ako, tinandaan ko yon. Lahat na dapat batiin, nabati ko na. 27th years anniversary na ng aming Policarpio Senior Citizen sa Valenzuela City. Wait. Sa Sunday, meron kami celebration. See you all there in Valenzuela City. At sa Maranata, Protestant Christian Church, attend ako sa Sunday. See you there. Ka-churchmate. Ang aming pastor, Yobi Trinidad, yung pastora, Senny Trinidad. Yung mga church members, see you there on Sunday. Nice po din naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando
Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman at makakasama naman ninyo si Uto Mobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po, si Ate Marlene. Ako po naman, si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye! Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic,